sa lahat, ang title ng video ito ay Betrayer. Gusto ko i-share ang testimony ko tungkol sa giving yung pearls sa mga baboy. Ibig sabihin, nabigay ko ang time and energy, ang buhay ko sa mga taong hindi naman nag-appreciate na nagawa ko. Ibig sabihin na iba nag-abusive ang na take advantage nila ang gandang mabuting tulungin ko sa kanila. So, ito nangyari sa akin and wala akong samang loob sa ninong ko. Pero noon, close kami. Parang kaibigan, best friend. Kasi maganda yung mga advices niya, pabiro siya, everything. Pero as when na tumanda na ako, naging adult na, and meron akong nadaanan ng hirap, very hirap ng buhay. Yung naalaga ko ang magulang ko, dalawa sila, at malapit na mamatay, wala siya doon. Physically andoon, pero walang support. Kasi ayaw niya yung ma-experience yung hirap. Kasi very emotional, very hard, stressful ang buhay ko that time. And nagdadasal ako. Pero syempre, when yung pagsubok sa buhay, lahat ng problema nabuhos all at once, gusto mong merong makausap ng tao para ma-encourage ka, ma-strengthen ka through the Lord Jesus Christ. Mga words of encouragement. Walang tao eh. And so, nakakala ko, siya yun. Pero, hindi, napabayaan niya ako. At, naisip ko, bakit ganun? Ninong ko siya. At, so, sabi ko, Jesus Christ sa akin, patawarin mo lang siya. At, merong mga taong ganyan. Hindi mo pwede i-change ang buhay nila. So, I created a boundary na when nagawa niya sa akin yun, nakita ko yung totoong sarili niya. So, nakita ko, I won't trust him anymore. Kasi, I felt abandoned, right? At hindi nag-sorry until now. Hindi niya alam, and if nasabi niya sa akin na nalaman niya that nagawa niya sa akin yun, sorry lang, pero walang talagang sincere na apology sa puso niya. Hindi ko ma-feel. So, sometimes even sabi daw niya that ako yung nagkasala kasi hindi ko naman nasabi sa kanya, hindi niya man alam that meron akong samang loob sa kanya or yung nagawa niya sa akin masama. So, as you know, yung diba like si Jesus Christ, yung mga preaching niya, kailangan loving ka sa lahat ng tao. Meron kang pakiramdaman sa mga tao. Wala siyang ganun. So, hindi ko parating sasabihin sa kanya, na-hurt mo ko, Ninong. Right? Hindi. Ayaw ni Jesus Christ yun. Kasi, ibibigay mo ang mga pearls mo sa baboy. Bakit parating kailangan mo mag-explain sa mga taong hindi naman sincere mag-apologize? So, yun ang nangyari sa before. Tapos, itong true message now, tungkol sa video ito, nakasakit siya, na-injured. At sabi daw niya sa akin, pwede mo alagain ako. Kasi alam niya, naalaga ko ang mom and daddy ko. And sabi ko, pray muna ako. And God told me, wag, because ma-experience mo impyerno sa bahay mo. Talaga. Hindi siya magandang taong alagaan.
So, nasabi ko yun, pero naawa ako. Kasi sabi daw niya, oh, well then, sige, gano'n lang, sa bahay na lang ako, walang nagtulungan sa akin. So, mas lalo yung puso ko parang, oh, I felt guilty, right? And so, sabi ko, sige Ninong, dito ka sa bahay. You know, yung nabigay ko, 10 days. 10 days ng parusa talaga sa bahay ko. Yung to the point na ayokong tumira sa bahay ko kasi andun siya, kasi controlling, nagger, lahat ng masama. You know, lahat ng kilos ko, meron siyang salita. So sabi ko, Lord, bakit ganito? Eh sabi daw ni Jesus Christ, kasi sabi ko, na-warn kita, huwag mo ipasok yan sa bahay mo. Masamang tao yan. And sabi, okay, paano na yun? And sabi of Jesus Christ, mag-praise ka kay Jesus, Father God. I sang praise songs. And then I said, Lord, anong kalooban mo? Anong dapat kong gawin para lumayo siya sa bahay ko? Pero in a kind way. At merong siyang surgery in 10 days. So, when that time came, nalipat ko na lahat ng bagahe niya sa kasama niya sa hospital. And sabi ko, hindi ko na, parang wala na. Kasi, hindi niya alam that hindi na siya titira sa bahay ko. And to the point na na-realize na niya after a week or a few days that hindi na siya babalik. At you know what? Anong nangyari? After na wala na siya sa bahay ko, bumalik ang peace and love and joy of Jesus Christ sa puso ko, sa buhay ko, sa bahay ko. And you know, na-experience ko, na-realize ko, it was a great burden that I took care of him. Why? Kasi tali ako, hindi ako pwedeng gumawa ng kalooban ni Father God. Hindi ako pwedeng maglakwat siya kasi kailangan niya ako sa bahay. You see? Pero, you know, yung problema ko, naawa ako sa kanya. Alam ko masama, alam ko parusa sa akin to, pero naawa ko. I use yung emotions ko. And this is the video about being warned sa mga taong ganyan. That, kung nasabi ni Jesus Christ sa iyo, huwag mo tulungan yung tao, huwag mong tulungan. Kasi merong talagang devil using that person para, number one, para mainis ako sa kanya, tapos bumalik ulit ang galit ko sa kanya. Unforgiveness yun. Alam mo, mahal ko siya eh. Mahal ko ang ninong ko eh. Pero yung masamang ugali niya, nasasakal niya ako. Araw-araw yan. 10 days, imagine. And then, hindi siya nag-sorry talaga. Sorry lang kasi kailangan. But wala yung sincere apology. At na yun, wala ka samang loob sa kanya. I always pray for him. Pero merong boundary of relationship. Hindi nang basta gusto niya magtawag sa akin, i-pick up ko yung phone. No. I would message him back na anong kailangan mo? Kasi alam ko na anong ganong nasakit niya ako. Nasaktan niya ako eh. At I learned that hard way. So when nasabi sa iyo ni Jesus Christ yung kalooban niya, sundin mo. It's para sa iyo naman eh. Hindi naman para sa kanya or sa mga tao. Mahal ka ni Jesus Christ. Huwag niyong sundin ang puso niyo. Sundin niyo ang kalooban ng Diyos through prayer. So, sana i-share niyo itong testimony ko at na-inspire kayo, gawin as well. So, this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.